Ito na mga boss, dumating na yung araw ng schedule ni sir at ni ma'am. Gagawin ko na itong sasakyan nila dahil nga sa pag pinihit-pihit mo itong manibela pakaliwa at pakanan, meron siyang maririnig na tok, 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 tok. In this time mga boss, walang lumabas na ingay. Pero bago sila pumunta dito, lumabas yung ingay na tok, 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 tok. At kung napanood nyo yung part 1 ng video, lumabas naman yung ingay niya. At saksi ako ron. Maririnig nyo ron na talaga namang problema ng mag-asawa na kapag pinipihit kaliwat kanan itong manibela niya, nagkakaroon siya ng ingay. Gaya nga ng sinabi ko, ang maririnig nyo, tok, 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 tok. Kada liliko nga siya ng pakaliwa at pakanan. Actually mga boss, 10,000 km pa lang yung tinakbo ng sasakyan nila bago lumabas yung ingay. At napacheck na raw nila ito sa kanilang pinagbilhan, kaya lang masyadong mahal yung pesang papalitan, umaabot ng 28,000. Ang problema ni customer, hindi pa sigurado yun kung meron pang pesang ibang madadagdag. Balik na ako sa trabaho mga boss, ang problema hindi ko matanggal itong gulong kumapit dito sa hub niya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng isang nut yan at yung tinuro ng palad ko, doon kasisipa mga boss, ilayo ko muna itong camera. Tapos tumalikod lang kayo dyan mga boss, sipain nyo itong gilid ng gulong. Ayan, bibelo ako ha. Huwag naman sobrang lakas ng belo, baka tumalsik yung sasakyan, ganyan lang. Nakita nyo naman, bumitaw na itong gulong dito sa hub niya. Tandaan nyo mga boss, importante na pag sinipa nyo itong gulong, meron siyang nut. Para kung sakaling bumitaw yung jack, hindi kayo maaksidente. May suporta na gulong pa rin, hindi siya bumitaw. Dahil nga sa part 1 ng video, na-check up ko na itong sasakyan ni customer, kaya alam ko na kung ano ang gagawin ko dito mga boss. Dati kasi ang ginagawa ko dito, itong rack and pinion or EPS niya, ibinababa ko yan. Kaya lang, napapalaki pa ng labor si customer sa akin, kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan na liliit yung labor. Para kahit papano, kahit sa pinakamaliit na paraan, nakatulong ako sa customer. Sa totoo lang mga boss, after ko ma-check up itong sasakyan ni customer na nandito ang problema sa rack and pinion, doon niya lang sa akin sinabi na yun din daw ang naging findings nung nag-check up. Kaya lang, medyo madugo lang daw yung gastusin at hindi pa raw sigurado kung hanggang doon lang talaga yung magagastos ni customer, pwedeng tumaas pa raw. Basta yung initial report sa akin ni customer na magagastos niya, pyesa pa lang 28,000. Balik na ako sa trabaho, after ko maluwagan yung nut at tatanggal ko na yung cutter pin niya, paluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. At dahil sa bumitaw na itong tie rod dito sa steering knuckle, tuluyan mo na ngayon tanggalin itong nut. Tapos inulit ko ulit sa pag-check up ko dito sa rack and wala naman talaga siyang problema. Kaya dito na talaga ako tutuloy sa steering rack niya. Tatanggalin ko itong steering boot mga boss gamit itong flat screw. Tanggalin ko muna yung clamp niyan. Ito kasing flat screw ang gagamitin kong pantulak dito sa clamp niya. Papaluin ko itong flat screw para yung clamp niyan bumitaw siya dito sa steering boot. Tapos pwede mo na ngayon hilahin itong steering boot. Kaya lang meron pa palang clamp na maliit dito sa may harapan niya. Gumamit ka ng plier. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tanggalin nyo rin yan para itong steering boot mahila nyo siya. Ayan, ganyan. Tingnan mo, natunaw na yung grasa oh. Tumulo na. Tumulo na siya oh. Yan ang napapansin ko sa EPS, konti na lang yung grasa, nagme-melt pa. Kaya ang serye, lumalagotok. Hindi ko na i-play yung video mga boss na pahiran ko na ng grasa, pero ulitin ko na lang. Bumili kasi ako ng pang-injection dyan mga boss. Ito na yung pangalawang attempt ko. Ito yung pang-injection na ginamit ko mga boss. So ayan, sisiksikan ko ng grasa yung loob ng rack and pinion para mawala yung lagutok niyan. Sige, pit. Kabila. Yan. Op, dali ah. Para papasok yung sasabi sa pasok ng grasa. Medyo matigas lang ito mga boss eh. Siyempre grasa yan. O sige, pihit. Pihit na. Op! Grabe mga boss, bumigay itong pang-injection ko. Pero okay lang yan, mumurahin siyempre. Iayos ko lang sandali. May inang klase pala ito. Sige. Sige lang ha. Op, sige sabay. Sige, dahan-dahan lang pihit. Dahan-dahan lang. Sige. Op! Teka lang. Ito kasing steering rack mga boss, may mga ipin-ipin yan. At hindi siya totally bilog, medyo half mo ng dating yan, kaya makakapasok yung grasa kapag in-injectionan ko. Tingnan nyo, nakakapasok yung grasa sa loob. Sige, sagad mo. Sige, pit lang. Sige. Sige. Op, balik. Balik. Hindi kasi naka-start itong makina mga boss, kaya medyo nahihirapan si boss sa pagpihit niya ng manibela. Sige, balik lang. Hindi ko malaman kung inaantok o nanghihina eh. Wala naman kasing kalugti oh. Kahit inuuga-uga ko yan.
O baka naman siguro nakatatlo pa ito si bossing kagabi kaya nangihina sa pagbihit ng manibela. Sige, pihit ulit. Start mo na kaya, para di ka mahirapan. Pasok ka sa loob. Para malambot. Sige. Pihit na libela. Sige, pihit. Malambot na yan, ha? Sige. Whoop! Kabila. Balik. Sige. Malambot na nga eh. Okay. Teka lang ha. Talagang nangihina si customer, nag-workout siguro ito kagabi. Pina-start ko na nga itong makina para hindi siya mahirapan magpihit ng manibela eh. Kaya lang ganun pa rin. O mga boss, joke lang yun ha. Baka mamaya may mag-comment dyan. Ang discarding ko kasi dyan mga boss, after ko siya ma-injectionan, ipapapihit ko kay customer yung manibela para yung grasa na ipinasok ko sa loob, mas pumasok pa siya dun sa pinaka-track pinion niya. Hop! Alam niyo mga boss, malaking bagay din itong ginagawa ko kahit na medyo mahirap at medyo may kaunting pagtitiis dahil nga sa pipilitin mo makapasok yung grasa dito sa loob ng housing ng rack and pinion mo, at least kahit papaano, hindi ba papagastos dyan ng malaki si customer dahil hindi ko na nga binaklas itong buong EPS niya or ang ibig kong sabihin, itong buong steering rack assembly niya. Bukod dun, hindi pa yan mawawala sa alignment niya. Sige, balik. Kung mapapansin nyo, yung pang-injection ko, ubos na naman yung laman niya. Tama na yan mga boss dahil ayan na yung pangatlong pag-inject ko dito sa loob ng steering rack assembly ni customer. Kailangan kasi mga boss, habang ini-injectan mo ng grasa yan, pinapipihit-pihit mo yung manibela. Para nga yung grasa na in-inject mo, mas lalo siyang sumiksik pa loob nitong housing ng rack and pinion mo. Hop! At dahil sa okay na ito mga boss, iayos ko lang itong kumalat na grasa dahil nga sa ibabalik ko na ulit itong steering boot niya. Ipaliko ko muna pakanan itong manibela mga boss para itong steering boot ni customer may isampa ko na yan dito sa steering rack housing niya. Nang sa ganon, malagyan ko rin yan ng clamp. Pero bago yon, unahin ko muna itong maliit na clamp niya. Gumamit lang kayo ng plier dyan para mailagay nyo yung maliit na clamp dito sa steering boot. Tapos isunod mo dyan ngayon sa ilalagay itong tie rod niya. I-connect mo na yan dito sa steering knuckle. Pag okay na, ilagay mo na itong nut na number 17. Ipakapit mo na yan dito sa thread. Tsaka mo ngayong gamitan niya ng box thread sa number 17 para mai-final mo na yung higpit dito sa nut ng tie rod. At syempre, huwag mo kalimutang ilagay itong pin dito sa nut ng tie rod para hindi siya luluwag. Ganun. Huwag mo rin naman syempre kalimutan lagyan ng cable tie itong dulo ng steering boot para pag diliko itong manibela, hindi bumitaw itong steering boot dito sa housing ng steering rack mo. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan mo, napakadali lang naman kung lalagyan mo ng grasa. Bumili ka lang naman ng pang-injection, tatanggalin mo lang naman dito yung tie rod tsaka itong steering boot. Malalagyan mo na ng grasa itong loob ng steering rack assembly mo. At syempre naman, dahil nahirapan ako sa pagtanggal ng gulong kanina, pinahiran ko ng kaunting grasa itong hub ni customer. Para pag inilagay ko itong gulong, yung sa susunod na gagawa, hindi siya mahirapan sa pagtanggal ng gulong. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, gagawin ko pa sa kabilang side, abangan nyo sa part 3. Para malaman nyo sa ganitong paggawa ko na hindi ko na binaba itong steering rack niya, ibig kong sabihin itong buong assembly ng steering rack niya, hindi ko na siya binaba, kung mawawala ba yung ingay niyan. Kita nyo naman, chinik ko pa rin maigi itong sasakyan ng customer. Wala talaga siyang kalog dito sa steering rack assembly. Muli mga boss, hanggang dito muna. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!